Hello mga kapod trip! So dahil Saturday ngayon, magluluto tayo ng dinakdakan. Kung dakdak ng dakdak ang asawa mo, lutuan mo siya ng pork dinakdakan. So ito ang ating mga primary ingredients. Siyempre, maskal ng baboy. So yan, may utak din yan. Sana all may utak. So mahirap ang utak sa palengke, kaya dapat maaga kayo. Then yan, may mayonnaise tayo, may green chilies, and syempre yung onion. Pang-mekos-mekos natin yung onion. So, syempre, before tayo mag-start, lagi kong sinasabi, linisin or hugasan na maayos ang inyong karne para maiwasan ang cross-contamination. Very good. Okay, so, dyan, inugas-ugasan ko lang yan. Tinanggal ko ang kanyang mga tulili. Syempre, pamahain natin yan. Yan, baka may madumi-dumi na kasingit sa tenga. So, hugas-hugas lang. Nagkasugasan ko lang yan. Sige, hugas-hugas lang. Kapag sa tingin nyo, malinis na ito. So, tama na. Okay? So, yan. Medyo matagal-tagal na paghuhugas ang nangyari dyan. Okay? Yan. Hugas-hugas lang yung tenga. Baka may mga tulili. Yan. So, wala akong nakuhang dila. Kasi medyo mahirap. Kasi nga, kailangan maaga ka pa masyado bumili. So, walang dila yan. Maskara lang yan. So, after ko hugasan, papakuloan ko lang siya. So, nilagyan ko siya ng tapamins or paminta, daon ng laurel, and yung onion. So, mas better sana kung meron ko yung buong paminta. Pero since wala akong buong paminta, yung durog ang aking nilagay. Okay. So, yan. Pinakuloan ko lang yan dyan. So, for how many minutes? 3 to 5 minutes. Ayan na siya. So, I think okay na yan siya. Dahil iihawin ko pa naman siya. Okay? So, hindi ko siya pinrito kasi ang typical or authentic na dinakdakan ay inihaw. So, para may iba naman. Okay? So, after ko siyang ipakuluin or ipakuluin, palambutin, nirest ko muna siya. Okay? Sobrang importante sa meat na i-rest muna before yung second cooking. Kung yung first cooking nyo ay pinakuluan nyo, rest nyo muna siya for 15 minutes. Yan, bago siya i-second cook or kung ihawin mo man siya or pipituin. Okay. So, afterwards, paapoy na ako or yung aking nagpambaga na ako. Okay? So, yan na. Then, inihaw ko na siya. Since nakapag-rest na rin ng aking meat, inihaw ko na siya. Yan. So, yan. Patsagaan lang talaga mag-ihaw. Right? Ang typical kasi na nilakdakan ay yung may smokiness flavor or typical pa rin ang ihaw. So, ang gusto nating ma-achieve dyan is yung maillard o yung tusta sa balat. Okay? Hindi naman dapat yung as in sunog. Basta meron lang siyang maillard o yung tusta. So, mahirap matansya yung maillard dyan or iba yung pagkatusta dyan kasi hindi naman siya minarinate. So, wala siyang additives or preservatives nilagay as in pure meat lang yan. Okay? I own! Yan ang sinasabi ko, yung ganyang tusta. Kasi yan yung magdadala ng smokiness flavor. Yan! Okay, yan. So, kung sa tingin nyo okay na, pwede na tanggalin. Okay? Since mataba-taba yan, nasa pisngi banda kasi yung akin nabili. Medyo render ko muna yung fat or pinatunaw-tunaw ko yung fat para hindi naman ganun nakakaubay. Yung, hindi yan siya sunog. I mean, hindi yan siya ganun kasunog. May certain part lang na medyo maitim. Pero, yan, masarap naman yan siya. Siya magdadala ng flavor. Yan, okay. Second batch ko na to. Okay. So, after ko ihawin, eto na yung kalalabasan niyan. Hindi ko na pa nakita kung paano ko hiniwa or chinap. Yan. So, ganun lang siya. Then, ginawa ko na ang secret sauce. Hindi, yung kanyang pinaka-dressing. So, may utak ng baboy. Utak ng baboy, nilaga ko lang yan siya. Then, nilagyan ko na ng sibuyas, white onions again kasi manamis-namis siya. Pero yung ibang ginagamit is yung shallots o yung kulay pula kasi yun ay medyo maanghang compared dito kay white onions. So, ako talaga ay fan ng white onions. That's why ito yung ginamit ko. So, again, mas maraming white onions, mas masarap. Okay? Kasi manamis-namis siya. Yan. Then, after nyan, nilagyan ko na yan ng chilies. Yan. Meron ako green and red chilies yan.
So, kung mas gusto nyo, mas mataas ang tolerance sa anghang, damihan niya. Okay, so yan lang yung akin. Then, mayonnaise. Siyempre, just like yung typical na tawag doon, sisig, mayroon niyang mayonnaise. Then, instead na soy sauce, ang nilagay ko ay yung liquid seasoning. Nor, baka naman. Yan, kasi mas bet ko yung lasa na. Then, syempre, hindi siya magiging dinakdakan kung walang calamansi. Okay. Yung sa level of acidity, instead na vinegar, calamansi yung inalagay. Okay? So, it depends. Depende sa'yo. Up to you. So, yan. Okay. Then, yung level ng acidity again, or yung asin niya, kayo nang bahala magtansya. So, ang nilagay ko dyan is more or less tatlo or yung dalawa. Yan. So, then, mekos na yan. Mekos, make sure madudurog ang utak. Okay? Yung utak kasi ng baboy, siya yung magko-combine. Or siya yung, siya magko-combine sa mga ingredients. Yung pork, yung inyong chilies, red chilies, and yung onion. Siya yung magpapahapit. Okay? Yan. So, kapag nakukulangan, pwede kayong mag-adjust. Again, mas okay na yung kulang kaysa sumobra. Pag kulang kasi, pwede pong adjust. Pag sobra kasi, medyo mahirap na magbawas. So, yan. From time to time, tikman nyo kung okay na sa inyo yung lasa, yung texture niya. Kung tingin nyo, nadurog na yung utak ng baboy. So, pwede na. So, dyan nag-add pa ako na mayonnaise kasi medyo kulang sa akin. Yan. So, then, calamansi. Yan. Again, mas better nga talaga yung bitin kaysa sobra. Kasi pag bitin or kulang, madali na mag-adjust talaga. Right? So, yan, naglagay ako ng pinch of salt and tapa mints. Yan. Para may kagat. Yan. Kaya din ako naglagay ng nor or yung soy sauce. Alam ko naglagay pa ako din ng soy sauce. Kasi gusto ko yung merong umami flavor. Saan ba tayo kukuha ng umami flavor? Hindi naman pwede dan sa utak ng baboy o yung sa mayonnaise. That's why naglagay ako ng naglagay ako ng nor or yung soy sauce. Nag-add pa ako ng soy sauce dyan eh. So, ganun lang kadali. Kapag nagawa mo ng dressing, pwede mo na siyang ilagay doon sa iyong naglagay pa pala ako na kalamansi kasi kulang pa, acidihin niya. So, kapag kontento ka na, sa tingin mo okay na, pwede mo nang ilagay yan doon sa iyong grilled pork. Again, pwedeng 2 ways or pwedeng mo siyang i-oven, i-fry or diretso fry, depende sa'yo. Kung mas gusto mo crunchy, then i-fry mo, i-oven mo muna bago i-fry para mas crunchy. Pero, dinakdakan kasi ay inihaw talaga. So, yan. Mekos na lang natin yan. Mekos na yan. Mekos na yan, guys. Mekos na yan. So, dinakdakan, pwedeng pangkulam, pwedeng pangpulutan. Alam na. So, yeah. And, hindi siya topping sa, ihalo natin siya, guys. Make sure lahat ng inyong grilled pork ay makaka-cover or magkakaroon siya ng inyong dressing para pantay yung lasa. Kasi yung pork nyo, basically, wala talagang lasa kasi inihaw nyo lang yan eh. Nilaga, inihaw. So, wala talagang lasa. Naglagay man tayo ng paminta or ng asin doon sa pinagpakuluan, hindi siya ganun kumapit sa pork. So, yan. Kaya ang magdadala ng lasa yung dressing. Yan. So, make sure lahat ng inyong meat ay merong dressing. Yan. Mekos lang, guys. Wala, yan, hindi yan kinamay ni Tito. Gumamit si Tito dyan ng tong at kutsara. Okay. Pwede nyo rin kamayin, depende sa trip nyo, guys. Yan. So, naglagay lang ako ng additional green chilies. Yan. Okay. So, that's it. Thank you for watching.